Gusto mo bang malaman kung may connection ba talaga ang stress level ng mga estudyante sa kanilang tulog? O paano mo ipapakita kung nagko-correlate ba talaga ang IQ score sa grades nila? Kung psychology research ang topic mo, kailangan mo ang tool na ito. Ako si Isal at ngayon gagawin nating simple at madali ang isa sa pinaka-fundamental na statistics, ang Pearson correlation. Tara na! At alamin kung paano gamitin ang Pearson R para pag-aralan ang dalawang measurements sa research mo. Una sa lahat, ano ba talaga ang Pearson R? Sa simpleng salita, sinusukat nito ang direktang connection o linear relationship sa pagitan ng dalawang continuous variables. Madalas itong gamitin sa psychology para makita kung may kaugnayan ba ang dalawang bagay. Ang pinaka-importante lang na requirement, ang data mo ay dapat nasa continuous data form. Ibig sabihin, may numerical value na may pantay na agwat, tulad ng task scores, reaction time, o mga Likert scale scores na nakompute mo. Hindi ito para sa mga simpleng yes or no na sagot. Bago ka mag-compute, tingnan mo muna. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang scatter plot. Dito mo agad makikita kung anong klaseng connection ba ang mayroon ang dalawang variables mo. May tatlong pwedeng makita riyan. Una na rito ay ang positive correlation. Habang tumataas ang x, tumataas din ang y. Ang mga tuldok ay pataas ang direksyon. Pangalawa naman, ang negative correlation. Habang tumataas ang x, bumababa naman ang y. Pababa naman ang direksyon ng mga tuldok nito. Pangatlo ay ang zero correlation. Walang malinaw na pattern, kalat lamang ang mga tuldok at walang connection. Na-visualize na natin ang pattern. Pero syempre, hindi sapat ang tingin-tingin lang, di ba? Kailangan natin ng matibay na numero. Ngayon, tumako na tayo sa numero. Ang mismong Pearson R value. Ang R value mo ay laging nasa pagitan ng negative 1 at positive 1. Dalawang bagay lang ang titingnan natin. Direction at strength. Direction, kung ang R value ay positive. Malapit sa positive 1, pareho ang takbo. Kung ang R value ay negative o malapit sa negative 1, magkasalungat ang takbo o ang direction. Strength naman, dito natin titingnan kung gaano kalapit ang R value mo sa 1. Kung ang R value mo ay positive 0.7 to positive 1, ito ay strong na connection. Ito ang gusto at ang goal natin. Kung ang R value mo naman ay positive 0.3 to positive 0.69, ito ay moderate na connection lamang. Pero kung ang R value mo ay positive 0.0 to 0.29, ito ay weak o halos walang connection. Panghuli at ang pinaka-importante, ang p-value. Ito ang magsasabi kung totoo ba talaga ang nakuha mong R value. Hindi sapat na mataas lang ang R value mo. Kailangan mong patunayan na ang connection ay statistically significant. Ibig sabihin, hindi ito tsamba lang. Ang goal mo ay makakuha ng p-value na mas mababa sa 0.05. Kung strong o moderate ang R value mo at ang p-value mo ay mas mababa sa 0.05, masasabi mo nang may statistically significant linear relationship ang dalawang measurements mo. Ibig sabihin, may valid na ebidensya ka na sa iyong psychology research. Kaya tandaan, ang Pearson correlation ay ang tool mo para makita ang direction at strength ng connection sa dalawang variables. Gamitin ito ng tama sa iyong research at siguradong solid ang findings mo. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at like. Thank you for watching!